Posibleng tumagal ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa pagtataya ng Agriculture Department, kung mas mababa ang aanihing palay simula Pebrero 2024, sa second quarter daw ng taon ito mararamdaman sa supply. Sabihin natin the El Nino yung pinakahit niya is March. But yung residual effect nga, mararamdaman mo until probably the next 3 months pa o yung second quarter. So yun po, yun ang tinitingnan natin. Hindi lang tayo naghahanda hanggang March, but hanggang sa up to June. Sa initial report ng National Irrigation Administration o NIA, higit 120 na ektarya ng palayan na gumagamit ng irigasyon ang posibleng makaranas ng mas mababang water supply. Pero sabi ni DA Director Unicols Manalo sa CNN Philippines, magkakaiba rin ang sitwasyon. Sa Northern Luzon halimbawa, makabubuti raw ang tuyong panahon sa ibang pananim simula Enero, lalo kung nasa flowering o vegetative stage na ang mga ito tulad ng mangga, sibuyas, bawang at tabako. Pero sa Cagayan kung saan umaasa lang ang ibang bayan sa tubig ulan, hirap na raw sa patubig ang mga magsasaka ng palay at mais. Nasa stage pa lang ng patubo yung yung mga pananim ng ating mga farmers. Yung nabiyayaan ng tubig ni Coring, ngayon medyo tagtuyot na, problema na tayo sa irrigation. Pinag-aaralan daw ng mga lokal na opisyal sa Cagayan kung paano pwedeng makakuha ng dagdag na water supply sa Cagayan River. We're hoping na sana pumasok yung mga bagyo and ma-irrigate yung ating mga pananim. Kung walang pag-uulan, most likely maaaring bumaba yung production natin. We'll be addressing the vulnerable areas. But isang strategy rin is to address, to support yung areas na hindi siya maapektuhan but the farmers can maximize production. Titingnan din ng DA kung pupwedeng gawing pamalit sa palay o mais ang ibang high-value crops sa mga sakahan na hindi na talaga kakayanin. Pwede rin daw itong magbigay ng mga binhi na drought-resistant sa ibang lugar. Ani Manalo, pinaiigting din ang water sourcing at management sa parehong irrigated at rain-fed areas. Kung sa rice, meron naman tayong mga early maturing varieties. In the worst case scenario, hindi talaga makakapagtanim because po talaga walang possible sources ng water. Ito naman po ay i-enroll natin sa ating mga katulong na mga line agencies such as the DSWD, the DOLE. Sa ngayon, hindi raw nakikita ng DA na magkakaroon ng problema sa rice supply kahit nadagdagan ang mga lugar na pinangangambahang makararanas ng tagtuyot hanggang 2024. Kari Cator, CNN Philippines.